Ito pong si Marcoleta, no? Si Marcoleta po, alam naman natin magaling abogado yan at future senator. Magiging senador po yan. Kasama ng ating mga kandidato sa PDP laban. Okay. Si Marcoleta po, dahil regular yan sa programang ano na nga yun, Saganang Mamamayan, pinag-uusapan po nila, may kopya na po yung co-host niya. Nakalimutan ko yung pangalan yung kung anong pangalan nun, yung sa Saganang Mamamayan. So pinag-uusapan nila kasi hindi pa raw nababasa ni Congressman Marcoleta yung impeachment, kaya ibinabato sa kanya. Kumbaga, reaction niya talaga habang sinasabi nung co-host niya yung mga laman, nagre-react siya. Kaya maganda, fresh na fresh O, isa pa. Ayon po kay Marcoleta, talagang ayon sa kanyang mga bubwit, hindi naman bubwit, may tawag siya talagang nagkabigayan, meron daw mahigit 100 million dagdag, no? Na magiging budget ayon kay Marcoleta dito sa mga congressman. Yan po yung ayon sa kanyang mga naririnig. Congressman yan Siyempre, maririnig niya po yun. Tapos iba pa po yung AIX, iba pa po yung tupad, at iba pang mga ayuda, no? Ngayon, sagutin lang natin si Sandro. Sabi kasi ni Sandro, wala naman dun sa mga pumirma nung nag-aya silang mga pumirma, wala naman dun yung kapalit. Inaalok sila na pumirma kayo, kapalit. Alam mo, Sandro, hindi naman kinakailangan ng mga congressman, hindi naman mga yung mga congressman natin sanay na diyan. Hindi sila uto-uto. Hindi mo kailangan sabihin, pumirma ka, bibigyan kita nito. Hindi yun, alam na ng mga congressman yun. Kahit hindi mo sila alokin, alam nila na pag hindi sila pumirma, matutulad sila sa mga hindi kakampi. Ibig sabihin, may kultura na dyan, yung mga hindi kakampi, yung mga sumasalungat kay Martin, may kultura na dyan na itchipwera. Ayan, napatunayan ko yan ngayon dahil sinabi ni Marcoleta matagal na palang hindi nakakatanggap si Marcoleta ng mga, wala palang yung mga tupad-tupad, wala siyang ganun. Wala siya nung mga, kasi itinuturing siya parang hindi na raw siya miyembro Wala siyang pabaon, wala siyang yung mga usual na pinamimigay. Kaya Sandro, hindi kinakailangan ng mga congressman, no? Hindi kinakailangan ng mga congressman na pagsabihan sila ng ipamukha sa kanila. Na pag pumirma kayo, may matatanggap kayo. Pag hindi kayo pumirma, wala kayong matatanggap. Given na yan. Dahil yan yung kalakaran. No? Yan yung kalakaran. Kita nyo, sinisi mo na naman si Digong. Wala na ba talaga kayong alam nyo po, hindi na po pwedeng yung Digong lang kayo ng Digong. Usapin na po to, kasi pag Digong po kayo ng Digong, isa lang po ang inaamin ninyo. Inutil talaga yung sinusuportahan yung presidente. Ang issue na po ngayon, presidente po si Marcos. Anong kinalaman ni Digong dyan? Okay. Balikan lang natin. Kalakaran na yan. Katunayan, pinatunayan ni Marcoleta na halos wala na raw talaga siyang mga pabaon, wala na siyang mga pambigay sa mga constituents niya. Kasi hindi naman siya tinuturing na ng miyembro. Outcast. Ganun po sila magturing. Okay. Yung mga Digong pa rin ng Digong, inutil ba talaga ang Pangulo nyo? Lahat na lang ng issue, babalik nyo kay Digong. 2025 na po. 2022 pa presidente si Digong. Naintindihan nyo ba ibig sabihin nun? 3 taon nyo nang pinagbibintangan ng lahat ng problema ng Pilipinas si Digong. Inutil ba kayo?
Inaamin ba nyo na inutil yung presidente natin? Lahat ng mga nangyayari ngayon, kasalanan ni Digong. Grabe namang utak yan. Kaya alam namin na wala kayong nagagawa eh. Panay kayo Digong, panay kasalanan ni Digong. Tanungin mo kung anong ginawa ng mga yan. Wala masabi. Paano? Ang utak nila, lahat isisisi natin kay Digong. Puta, pati ba naman yung pagbibigay ng mga ayuda ng mga congressman, kay Digong pa rin yung isisisi? Namigay si Digong ng ayuda dahil may pandemya. Ito namimigay walang pandemya. Yun yung pagkakaiba. Okay, punta na po tayo rito. Ako pa mahina comprehension. Ikaw pala matalas ka pala, Dax. Ang gawin mo, Dax, para patunayan mo matalas ka, gumawa ka rin ng vlogs, mag-discuss ka dun, lahat ng problema ng Pilipinas, isisi nyo kay Digong, yun. Matalas ang comprehension mo. Tignan natin kung may maniwala sa'yo. May problema tayo, nagbenta ng mga ginto. Kasalanan ni Digong yan. Bakit binenta ng mga Marcos government ang ginto? Si Digong may kasalanan. Si Fred Ching. Sasabihin mo kasi. Kasi ang buong akala ko pagka nag-ano kayo riyan, si Fred Ching pala yung sinasabi niya. Akala ko ako eh. Okay, punta na po tayo rito. No? Isa-isayin natin. Para malaman natin din yung laman, no? Sa mga hindi nakanood ng Saganang Mamamayan. Ito po yung mga laman. Ito po yung number 1, betrayed public trust, committed culpable violation of the Constitution and or committed high crimes. High crimes daw po ito. In contracting an assassination and plotting to murder or assassinate President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, House Speaker Martin Romualdez, as publicly admitted by her in live broadcast. Di ba? Kinaso na nila, number 1 case pa, di ba? Yan yung sinasabi natin na naghanap sila, piniko nila si BP Sara, may kaso na sila. Kasi dati wala silang kaso eh. Okay. Pag tayo po, dahil hindi naman po tayo mga abogado, sasabihin natin, nga no, baka may paglabag nga si BP Sara. Pero ang paliwanag po rito ni Marcoleta, simple lang. Paano naging high crimes yan? Di ba? Grave threat lang yan. Kung ako magsusuri niyan, grave threat lang yan. Ibig sabihin, ganito yung punto ni Marcoleta. Yung grave threat daw, kamag-anak lang yan ng jaywalking, pinsan lang ng jaywalking. Mababa lang po na krimen yan. Hindi po siya high crimes. Para po tanggalin, para tanggalin mo yung binoto ng 32 million, kinakailangan mabigat. Kasi po importante po yung boto ng tao. Pinapahalagahan po 'yan. Kaya nga po sa Constitution nangunguna po, we the sovereign Filipino people, kami ang nakapangyayari. Ang pinakamakapangyarihan po sa Pilipinas yung mamamayan. 32 million, pinakamalaking boto po 'yan. Ngayon, ang kahulugan ayon kay Marcoleta, at ito, matagal ko nang pinaniniwalaan to. Kaya lang, syempre, mas maganda pag kinot mo si Marcoleta. No? Para maging kung binoto yan ng majority ng mga Pilipino, para magkaroon kayo ng justification, kayong mga konti lang ang boto, kinakailangan napakabigat ng krimen. Yun pala yun, no? Kinakailangan ang bigat ng krimen, nakatumbas ng boto niya.
Hindi po basta pangkaraniwan ng krimen. Eto raw po, yung pagbabanta niya, di umano, sinabi rito na nagbanta si BP Sara, hindi po ganun kabigat yan. Kung grave threat lang yan. Pinsan lang daw yan ng jaywalking. Ang punto ni Marcoleta, kung ang ikakaso nyo lang ay kasing babaw lang ng jaywalking, hindi po pwedeng manaig yung ganyang kababaw na kaso sa boto ng 32 million. Yun eh. Pero sabi nga ni Marcoleta, sa bagay, mananalo naman ako o baka pala rin tayo, ako na mismo magko-question sa kanila. Kinakailangang patunayan nila kasi sila nag-aakusa eh. Yun po ang maganda sa impeachment. Inaakusahan nyo si BP Sara, patutunayan nyo yung akusasyon nyo. Kinakailangan yung mga ebidensya na patutunayan nyo, i-define nyo yung kahulugan ng high crimes. High crime. Kaya po napaka-importante po na iboto natin yung mga senador ni Tatay Digong. Kung gusto natin maligtas si BP Sara, no other way. Kinakailangan pumasok sila Marcoleta at lahat ng iba pa. Si Pastor Kibuloy, lahat ng mga kakampi ni Duterte. Kinakailangan pong pumasok yan. Sila mismo yung ku-question. Paano mo nasabing high crime yan, yung sinabi ni BP Sara? Ikalawa. Hindi po sunod-sunod to ha. Saan na ba yung lintik na yun? Okay, eto po. Yung pong nag-commit daw po, yumaman daw po si BP Sara. No? Nung siya ay bago siya, kaya lang yung time frame, nung mayor siya. Sabi ni Marcoleta ganito, halimbawa, may krimen nga nagawa. Halimbawa raw po, nagkaroon nga ng krimen ng mayor. Nagpayaman nga siya ng mayor. Pwede bang ireklamo yon sa pwede bang ireklamo yan na impeachment? Hindi po. Bakit? Ang mayor po, vice mayor, governor at iba pa, konti lang po yung pwedeng impeach. Nasa konstitusyon po kung sino lang yung pwedeng impeach. Kung yung kasalanan niya na sinasabi ninyo ay nung mayor pa siya, wag muna nating talakayin kung tama ba na nagpayaman si BP Sara ng mayor siya. Halimbawa po, hindi po pwedeng isama yan sa impeachment dahil hindi po impeachable ang mayor. Piling tao lang po. No? Hindi po, wag nyo pong lituhin. Vice President po, ang kinakaso po nila nung mayor pa si BP Sara. Yung Vice President po lang dapat yung ikakaso nyo dahil anuman ang ikaso nyo sa mayor, hindi pasok yan sa impeachment. Dahil hindi impeachable yung mayor. Ang ini-impeach lang po ayon sa konstitusyon, President, Vice President, Supreme Court Justices, yung mga commissioner, COA, Commission on Human Rights, Commission on Civil Service, at yun lang yata yung commission. Okay? So, ano man yung ginawa niya nung mayor siya, pwede niyo siyang sampahan na reklamo pero hindi dito sa impeachment. Natututo tayo lahat eh. Di ba? Yun lang po yung pwedeng ikaso, yun lang po yung kung isinasama nyo pa yung ginawa niya nung siya ay mayor, hindi po kasama yan. Okay? Matututo tayo. Marami tayong matututunan. Ito po. Culpable violation of Constitution and even the high crimes of sedition and insurrection such as refusal to attend SONA 2024 and appointing herself as designated survivor, attending rallies urging President Bongbong Marcos resignation, defending fugitive Pastor Kibuloy, among others. Tindi, no? Okay.